Nandito tayo ngayon sa kwarto ko dahil ang hirap ng gumawa ng video sa labas. Malamig na dito sa South Korea at naka-negative na ang temperature dito sa South Korea. Nakatuyot na ng balat. At bago tayo magpatuloy sa video ko ngayon ay shoutout muna sa tatlo nating kababayan. Unahin ko to si Surplus TNT. Pa-shoutout po JC Santulio from Jensan Idol KL22 po. Sana masilik na soon. Shoutout sa iyo kabayan. At pangalawa ay si Nico Tablang. Pa-shoutout po idol. KLT22 din. KLT22 here and waiting na lang sa timing ni Lord. God bless po. Ingat po kayo dyan. Salamat kabayan at ingat din kayo dyan. Pangatlo ay nagpa-shoutout ulit si Lee Igonya. Shoutout sa iyo kabayan. At sa kabayan ay nag-aaral ng Korean language. At doon sa mga nanonood sa aking YouTube channel na mga waiting ng employer ay tiyagaan nyo lang sa paghihintay ng employer at dadating din ang para sa inyo. At doon nga pala sa karamihan sa mga nagpapa-shoutout ay pag nag-shoutout ako at napanood ninyo ay mag-comment na lang kayo para naman malaman ko na napanood ninyo yung pag-shoutout ko sa inyo. No? Ito na nga yung video natin ngayon. Tungkol ito sa seleksyon sa darating na December. Ang nakita ko, ang nabasa ko dito, ang nakalagay dito, yung fifth, yung ikalimang massive selection ngayong darating na December next month, ang target sa manufacturing ay 6,530. Yan, nakalagay dyan. Tapos sa shipbuilding, ewan ko lang kung may approval sa shipbuilding sa atin, ano? Shipbuilding ay 250 ang target. Maraming nakalagay dito. Construction ay 178. Tapos sa service industry, dun sa mga restaurant, 596. Tapos agriculture and livestock, 1,878. Ay hindi, 940. Tapos ang target nga sa manufacturing ay 6,530. Pero hindi lang yan kukuhanin sa Pinas. 16 or 17 na bansa yung maghahati-hati diyan sa 6,530 na yan. Nakadepende na lang diyan kung saang bansa sila kumukuha ng maraming ilalagay sa manufacturing. Ang pinakamarami talaga sa manufacturing na inilalagay na EPS factory worker dito sa South Korea ay nanggagaling sa Pilipinas. Kaya nakakalamang ang Pilipinas na marami silang kukuhanin sa Pilipinas, marami silang isa-select. At kailan nga ba mangyayari yung pinakaiintay natin na massive selection next month, December? Ito, application period ng mga employer dito, yung mga employer, yung mga sadyang ay pupunta ng labor sa November 24 to November 28. 4 na araw to. 4 na araw nga. Yung mga employer dito, pag kukuha sila ng tao, ay pupunta sila sa labor dito para mag-apply. Tapos pag na-approve sila, pag na-approve yung application nila na kukuha sila ng tao sa Philippines, kasi mga kabayan, ang mga employer dito ay hindi sila basta-basta pinapayagan ng labor na kumuha ng tao sa Pilipinas. Kasi pag may violation sila, o kaya inahulihan sila ng TNT doon sa company nila, pag nag-apply sila, nakukuha sila ng tao sa Pilipinas, pag nakita ng labor na may violation sila, ay nire-reject yung kanilang application. At hindi sila nakakapili ng tao. Ganun nangyayari. Tapos, pagkatapos ng application nila at na-approve yung application nila para kumuha ng tao sa Pilipinas, ang announcement of selection ay December 12. Yun. Tapos, ang bigayan talaga ng EPI, yung PALGOP kung tawagin, yung lalabas dun sa inyong EPS account, ay mangyayari sa manufacturing, shipbuilding, mining, ay nakalagay dito, ay December 15 to 17. Diyan sa petsa na yan, diyan sa December 15 to 17,
Diyan ninyo makikita sa inyong EPS account kung nagkaroon na kayo ng employer. Yung iba diyan siguradong magiging merry ang Christmas nila kasi 'pag nagka-employer ka bago magpasko, siyempre nakasama mo pa ng Pasko at Bagong Taon yung pamilya mo bago ka lumipad papunta dito sa South Korea. Ang ganda ng timing mga kabayan ano, kasi, 'pag nandito na kayo sa South Korea ay siyempre medyo matagal na ulit bago kayo makapagbakasyon sa Pilipinas, baka siguro mga 1 taon bago niyo ulit makita ng personal yung pamilya ninyo at ang hindi lang maganda siyempre, kung papayag ba yung mga boss ninyo, yung mga sadyang ninyo dito sa South Korea na magbabakasyon kayo ng December. Mas maganda sana kung pumapayag yung boss ninyo na magbabakasyon kayo ng December kasi mas maganda talagang magbakasyon ng December sa Pilipinas. Dito sa amin mga kabayan ay hindi talaga kami pinapayagang magbakasyon ng December. Ayun, yun lang yung hindi maganda dito sa company namin kasi iisang araw lang kasi yung holiday at hindi kami pinapayagan kasi pag magbabakasyon kami ng mga 2 linggo o 1 linggo sa Pilipinas, ay hindi yun holiday dito mga kabayan sa South Korea. Kaya ang sitwasyon kasi namin dito sa company ay nagre-repair kami ng mga reject na mga laser leveling tools at kapag wala kami ng alanganing araw ng Monday to Friday ay tatambak ang repair at mahihirapan kaming makaahon kasi yung mga iba't iba kasi mga kabayan ng trabaho dito, no? Kaming 2 Pinoy kasi naka-assign kami sa repair. Kaya kaming 2 Pinoy ay pinapayagan lang kaming magbakasyon kapag red calendar, yung holiday talaga dito sa South Korea na tumatagal ng 1 linggo mahigit, katulad ng Chuseok saka Solnal. Doon lang kami nakakapagbakasyon.